Okay. Buy tayo dito. Okay. Yan na lang. Sa dulo ng FBG. Diyan, okay. Uy, shout out sa ate ko. Bakit? Grabe, makaps naman to. Bakit? Stop loss natin dito lang. Sobrang safe na to. Okay, so ito yung trade natin. The heck? Huwag mo ako dito lambingin. Sa chat mo ako lambingin. Sakto bang 50% to? Oo, no? Okay, nice. Sige. Okay. So, yun na yung trade natin. Hindi naman silver bullet, kaya babalikan pa tong FBG na to. Okay. So, ang gusto kong makita, pagkalabas ng news, babagsak sa FBG. Tapos, dediretso siya ng 9:30. Before 9:30 buy sides. That includes 8:30 buy side. Oo, sige. 1,000 yun. Sige, pag naka-payout dito. Okay, 2 minutes. 2 minutes bago yung news. Ilan tong take profit natin kung sakali? Okay na rin. Pag nakuha tong buy side na to, itong 8:30 buy side, nang hindi kinukuha yung entry ko, abort tayo. Maghanap na lang ako ng sell pag ganun. Okay. 1 minute bago yung news. First confluence check, SMT check, third confluence check, fourth confluence check. Ito yung mga type of entries. Ito yung mga type of entry na kahit ma-SL hindi masakit kasi sobrang daming confluence eh. Okay, 30 seconds. $15 seconds. Equal highs, buy side sa ES. Okay. Okay. News out. Buy side muna. Dito. Gusto ko makita hanggang dito. Sa taas na to. Pag yan nakuha, abort tayo. Okay, potential. Another SMT dito kung sakali. Kailangan niyang kunin yung entry ko. Wala namang breaker dito, wala namang reason para hindi niya puntahan tong entry ko. Plus, discount area to. Okay. So, ang gusto kong makita,
kunin niya tong entry ko, tapos mag-conso ng konti, being this candle as the fake rejection, tapos lilipad mamaya pataas. Yun yung gusto kong makita. Okay, we are in sa trade natin. Take profit. Ay, ano ba yan? Laging naggaganon yung chart. Okay, take profit natin sa buy side na to. Tanggalin ko na to. Yan. Okay. First trade. Curious ako. Sobrang complicated na ito cause okay, stop loss dito lang sa swing point na to, 1 minute time frame. Kasi pag na-violate pa yan, mataas yung chance ang babagsak na talaga yung price. Ilang points to kung sakali? 50 plus points kung sakaling TP. Worst case scenario, isa pang lower low, tapos hanap ulit ng buy kung sakali man. Volume imbalance. Gusto kong ma-reject to. Itong volume imbalance na to. Okay, so sa mga baguhan na nanonood diyan, itong blue line na to, ito yung trade ko. So anything above profit, anything below loss. So makikita niyo naman dito. Yan, ito yung floating na result ng trade. Nag-body close sa volume imbalance. Okay, bad sign. Nag-lower low na yung ES. Check natin kung marireject nga tong low na to. Kasi pag hindi, susunod yung NQ. Okay. Nag-body close sa volume imbalance. So expect natin SL to kung sakali. So, ang gusto kong makita dito, kung sakali man, puntahan niya tong FVG na to, saka niya ibabagsak. Or, BBPR mo to. Or IFVG. Gusto ko mag-pyramiding pero hindi ko pa alam kung saan pwede mag-add eh. Okay, i-invert mo ba? Okay, ito yung sinasabi ko. Ito yung gusto kong makita. Fake rejection to. So kanina, sabi ko, gusto kong makitang maging fake rejection to. Mag-consume muna saglit dito yung price sa area na to. Tapos, sa kanya tataas. Yun yung gusto kong makita. So far, nag-play out naman yung gusto kong makita. So, ang next na gusto kong makita, invert niya to or BPR, tapos, i-respect niya to, then kukunin yung stop loss ko. Yun yung gusto kong makita.
Ilan yung... Okay. So, possible. Possible BPR to. Or inversion. Okay, inversion to. Okay. So, nag-pick tayo doon ng 481 USD na drawdown. Tingnan natin. Tingnan natin kung mag-play out yung sinasabi ko kanina. Okay, ulitin ko guys Etong candle na to, kinuha niya yung 930 buy side, before 930 buy side. Tapos, fake rejection to. Ba't naging fake rejection? Secret. Tapos, mag-conso saglit sa 1 minute time frame or maglaro sa area na to. Tapos, sa kanya itataas, kukunin tong buy side na to. 830 buy side. Sensitive level. Okay? Pero, kung sakali man na funded account to, 20 points pa lang kinuha ko na. So, ang 20 points natin dito banda. 415 level. 415 level. Yan. So, kung sakali, hindi pa niya na-hit yung 20 points, dito lang yung tipiko kung funded account to. Okay? Inversion. Gusto ko makitang i-respect niya to. Okay, so kung funded account to, panalo ba yung trade na to kung sakali? 20 points. Base hit. Okay, sa mga bagong nanonood guys, sa mga walang idea sa trading, ngayon ito mag-trade. Okay, ito yung entry level mo or area na nag-enter ka ng trade. So, pag yung price tumataas, kasi 'di ba nag-buy ako. So, pag naka-buy ako, tapos tumataas yung price, kaka-profit ako. Tapos, pag bumababa yung price, natalo ako. Ganun lang yun. Okay, kung sakali mang funded account to, panalo yung trade natin. 20 points lang base hit. Okay, nice. Nakakakaban yan. Di! Kung panalo. Kung talo. Okay, ang gusto kong makita ulit ngayon dito is kunin niya muna to. Wait lang. Kunin niya muna tong FBG na to. Yan. Or pumunta sa inversion na to. Inverted fair value gap. Tapos, i-respect niya. Kasi pag ni-respect niya yan, matic stop loss. Dito ko ilalagay. I-move ko dito. Okay, patapos na yung 5 minutes candle. So, ang gusto kong makita dito, another SMT. SMT sa 5 minutes time frame. Okay? So, meron tayo dito, potential SMT. Hindi nag-lower low yung NQ, tapos nag-lower low yung ES. Ay, sorry. Eto, yan. Nag-lower low yung ES. Okay? So, SMT yan para sa akin. So, lahat ng confluence, hawak natin. Pag ganito kasi yung confluence ko, pag ganito yung mga confluences ko, 80% to 90%, panalo to nag-workout to. Sa mga base hits, 90%. Pero pag i-hold mo hanggang sa mga buy side liquidities, ganun, 80%. Okay. 5 seconds bago matapos yung 5 minutes candle. Okay. SMT siya. Nice. Ito yung gusto kong makita. Okay. Tapos, pati yung model ko nagpakita dito sa ES. So, 5th confluence ko yun. Ang gusto ko na lang talaga makita, bumaba yung price dito sa FBG na to. Lagyan natin ng label. Okay. FBG. Yan. Balik mo na dito bago tumaas. Or, tumaas na siya ng tuluyan. Yun yung gusto ko makita. Okay. Higher. So, we're up 600 USD. Eval to hindi to funded account. Okay. Body close FVG.
Bigyan mo ako. Gusto ko makakita ng isa pang... Paano ko ba? Ay, wait lang. Sorry. Pwede na pala to. Yan. Pwede na yan. I-move na natin yung stop loss natin. Para... Instead of having a 600 USD plus na loss, magiging 481 na lang yung loss natin kung sakali. Okay, so mag-manage siya ng risk. Etong ES, gusto ko rin pumunta siya dito sa OB na to. Yan. OB equal highs. Ang dami. Sa ES. So, ayoko na makitang bumaba pa siya. Dapat dire-diretso siya dito. With speed and velocity. Okay, walang FVG na nabuo dito. So, expect natin, bumalik muna yung price somewhere here. Yan, somewhere here. Sa minor sell side liquidity. Or, babalik sa FVG. Bago tumaas ng sobra. Trailing? Oo, na-trailing ako. Pero, sige lang, eval lang naman to kung sakali. Eval lang naman to, kaya all goods. Sure win na yan. O hindi pwede pa tong mag-reverse. Hindi pa to sure win. Walang sure win sa trading. Probabilities only. Okay. Sayang. Next-expect ko pumunta muna siya dito sa minor sell side na to. Itong 1 minute swing point na to. Okay. Lagyan natin ng label yung ES natin. Yan. Gusto kong pumunta yung price dito. Paunahan yan. Pupuntahan niya yung TP ko. Or, pupunta tong ES sa OB na to. Kung mas mauna yung ES, nang hindi pa kinukuha yung TP ko, kill ko na yung trade. Okay, ganun lang yun. Pero feeling ko mag-higher high pa to. Okay, bigyan mo ako ng low resistance liquidity run. How po? ganito mag-trade men, no? Tama lahat yung mga sinasabi kong mga ICT concepts. Yung iba kasi di marunong mag-ICT. Dalawang PD array na violate dito, kaya okay lang. Nag-workout pa to. Okay. Gusto ko sana talaga balikan niya tong IFBG na to tsaka FBG na to eh. Okay, malapit na sa dili na lang may mag-talk. Yun na talaga. Yun na talaga yun. Silent. Silent only. Gusto ko mag-pyramiding pero wala kasing FBG. Wait lang. Feeling ko talaga kukunin pa to. Kukunin pa tong FBG na to. Feeling ko talaga. Ito. Unless may mabuo ditong FVG sa area na to. So, ibig sabihin, ito yung original entry natin. Alam niyo naman ang original entry, di ba? Nilalapitan yan, binabalikan yan. Sana, hindi nabalikan. Mas gusto ko sana talaga puntahan to eh. Yun yung gusto kong makita. Itong FBG na to. Ito talaga yung gusto kong makita. Okay, fake rejection. 1 minute time frame. ES. Sa ES. Yup. Come on. Malapit na. Lapit na.
Isa pa. May mga biglaang spike dito eh. Na parang gusto kong i-take advantage. Ayun. Okay. Yun na yun guys. TP hit. Tapos ang Tuesday natin. Tapos ang first day natin sa evaluation. TP hit tayo. 875 USD win. Edit. Okay. Edit tayo. 875 na win. Tapos 1 win. Okay. Na-edit na ba? Double check natin. Ayun. Okay. Tapos ang Tuesday. Ganon kasi. Ganon talaga yun. Ganon yun. Congrats po. Thanks bro. Sure ako nakuha mo rin yung trade na yun. Linis nun eh. Kaya paldong-paldo ka rin. Sure ako. Sabi na hindi talaga volatile masyado yung dalawang news na yun. Pwede na manood sa kabila. Ay. Kabala. Grabe ka na, bes. Ganun lang mag-trade, bes. Nakita mo naman, di ba? Oh, from start to finish. The moment na nag-enter ako ng trade, hanggang sa natapos ng trade. Ganun lang. Linis. Sobrang linis. Okay? Gagawan ko to ng recap. Tapos post natin. Tapos ang Tuesday. Okay? So pag ganito, ayoko na mag-trade eh. Yun na yung move. Yun na yung move na hinihintay ko at gusto kong... Ay, wait lang! Saglit. Okay, trade recap tayo. Trade recap. Trade breakdown tayo. Yan. Okay, para at least naman may background yung mga magbabas, yung mga manonood na ito. Okay, game. Okay. Trade recap tayo. So, pagka-open ng market, lagi kong sinasabi, pagka-open ng market, 9:30, okay, 9:30. Saka ka lang kasi pwede mag-trade before 9:30 pag alam mo ang 2024 model. Hindi ka pwede mag-trade ng 9:20, 9:25, 9:15, ganun, pag hindi mo alam ang 2024 model. Kasi, mabibiktima ka ng 9:30 opening manipulation. Hindi ko alam bakit ang daming ICT trader na nag-trade before 9:20, 9:25, 9:15, nang hindi nila alam yung 2024 model. Kaya natalo sila. Okay? So, pagka-open ng market, bumagsak. Wait lang, tanggalin ko itong mga linya ko para makita nyo. Yan, okay. Pagka-open ng market, trade breakdown tayo Yan. Bumagsak siya. Okay? Bumagsak hanggang sa level na to. Yan. Hanggang sa level na yan. Yan. Okay. So, anong pending natin? Ang pending natin, buy side. Okay. Sensitive area ang buy side. Yung buy side before 9:30 Okay? Anything before 9:30. Sensitive yung level na yan. Tapos, may nakita akong 8:30 high. Sensitive na naman yung level na yan. Dapat naka-note lagi yan. Okay? Tapos, nakita natin, nagkaroon ng... Ay, hindi ko pala pwedeng sabihin yung model ko dito. Sabihin lang natin, bumalik sa 50% ng price leg na to. Yun! Yan. Okay? Diba? Discount. Yun na lang yung sabihin natin. Bumalik siya ng discount. So, pag nasa discount ang price, gusto mo mag-buy. Okay? Tapos, itong part na to, may model ako dito. Model na hindi ko sasabihin sa stream. Okay? Tapos, 5 minutes to 5 minutes confluence. Check. Punta tayo ng 1 minute time frame. Okay. Meron na naman na buong model dito. Sa part na to. Second confluence. Check. Tapos, nagkaroon tayo ng 1 minute MSS. Market structure shift. Tapos, meron tayong iniwan dito na FVG. Yan. FVG. After 1 minute MSS, may FVG tayo. Yan.
So, gusto kong makitang pumunta dito yung price, tapos lilipad. Okay, pero second confluence to Ngayon, third confluence natin, ES. Okay, sa ES. Excuse me. Nagkaroon siya ng SMT. Okay? Saan yung SMT dyan? Ba't hindi ko makita? Ito, papakita ko sa inyo. Saan na yun? Eto, yan. Yan. Swing point na to. Ay, swing point ba to? Oo, swing point to. Oo, swing point siya. Swing point yan. Tapos, eto. Yan. Tapos, sa ES naman, ay, sorry. Sa ES naman, eto yung, yan. Yan yung SMT niya. Okay? Ngayon, ang nangyari, nag-lower low yung ES, hindi nag-lower low tong NQ. Okay? So, third confluence yun. Ngayon, punta tayo ng 1 minute time frame. Okay. So, sa 1 minute time frame, meron tayong FVG at saka volume imbalance dito. Okay? So, dalawang PDRA ito na hindi dapat ma-violate. Okay? Bakit dalawang PDRA? Asan yung pangatlo? Ito, consequent encroachment na ito. Yan. Yan yung pangatlong PDRA na nandito. First PDRA, ito. FVG, second PDRA, volume imbalance. Third PDRA, CE, consequent encroachment. Bakit naging PDRA yan? Siyempre, kung hindi ka talaga nag-aaral ng ICT, hindi mo alam na yun yung tatlong PDRA na binabanggit ni ICT na hindi dapat ma-violate. Kasi pag ma-violate yun, SL mo na yung susunod. Okay? Tapos, nangyari niyan, dalawang PDRA lang na-violate. So, nirespect niya tong CE na ito. So, nangyari, tumaas siya, nagkaroon ng BPR dito. Yan o, BPR dito. BPR to guys BPR to. Yan. BPR yan. Malit na BPR. Inverted fair value gap. Okay? Tapos, ang gusto kong makita, bumalik yung price dito sa BPR na to or dito sa inverted fair value gap na to. Yan. Wait. Yan. Ito banda. Tapos sa FVG na to. Yan. Okay? Hindi to breakaway gap. Hindi to breakaway gap. Okay? Hindi to breakaway gap. Uulitin ko, hindi to breakaway gap. Hindi. Kaya anong sabihin nyo, hindi yan breakaway gap. Hindi nyo kasi alam yung totoong meaning ng breakaway gap eh. Hindi yan breakaway gap. BPR to. Inversion to. Kaya gusto ko makita sana, bumalik yung price dito, tapos mag-pyramiding ako. Tapos, meron tayong minor sell-side liquidity. Ayan napakaliit. Yan. Gusto ko ma-purge yan. Pag na-purge yan, mag-30 seconds model ako, pyramiding sa area na to. Yun yung gusto ko makita. So, nangyari niyan, nagtuloy-tuloy siya. So, kasi ina-anticipate natin na low resistance liquidity run. Tapos, yung fourth confluence ko, nasa ES na naman. Nagkaroon siya ng failed na higher high. Higher high. Nagkaroon siya ng failed na lower low. Tapos dito sa ES, nag-lower low. Ito yung sinasabi kong fourth confluence na SMT. So, yun. Tapos meron tayong equal highs dito, equal highs dito. Yan. Yan. So, yun yung parang confluence na tataas yung price. Tapos, meron tayong OB, 5 minutes dito sa ES. Untapped OB FPG. Yun. Okay. Tapos, nag-kill na tayo dito. Ito. Nag-kill na tayo dito kasi fake rejection to. Okay? Ito yung isang confluence ko ulit pala, sorry. Itong fake rejection na to. Gustong-gusto ko nakakita ng fake rejection. Kasi, sasabihin ng mga ibang tao, uy, rejection block. Pero, merong real and fake na rejection. Meron talaga. Yun yung isang confluence ko. Tapos, 830 sensitive level, gusto kong i-hold dito. Pero kasi, ayoko na siyang patagalin pa dahil dito sa FBGs na to. Gusto ko sanang balikan to pero hindi binalikan eh. Kasi ang pwedeng mangyari dito, tumaas ng sobra yung price, kumuha ng liquidity sa swing point na to, tapos babagsak yan ng konti, babalikan tong FBG na to, sa kanya itataas ulit sa 830.
So, sabi ko kanina, bago ko i-take yung trade, bago pa mag-workout yung trade, sabi ko kanina, gusto ko fake rejection to, tong candle na to. Tapos, maglaro ng konti sa 1 minute time frame dito. Tapos, saka siya lilipad. Ganun mag-anticipate ng price. Ganun magbasa ng price. Yun. So, yun yung trade breakdown natin. TP hit. Tapos ang Tuesday.